Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Trexie Angeles kung saan napaka liwanag ang kanyang paliwanag. Simpleng paliwanag tungkol sa mga options ni VP Sara doon sa impeachment case niya na nasa Committee on Justice. May option pa pala siya na magsampa ulit ng petition for certiorari sa Supreme Court para ma-declare na naman na unconstitutional itong ginagawa nilang impeachment case laban sa kanya. Ang galing. Salamat po, Attorney Trexie, sa post na ito. Sabi niya, March 16. Ano ba ngayon? 16 na ba? Yeah. 16 na ba o 15? I'm not sure. March 16 is the deadline for VP's answer to the complaints for impeachment. The Committee on Justice sent notice to our legal team to submit this along with attachments as necessary. 3 things are possible. So yung mga abogado ni VP Sara, 16, nag-entry of appearance na ad cautelam. Ano yung ad cautelam? With reservation. May mga, ibig sabihin may plano silang iba dahil ad cautelam eh. 3 things are possible. Number 1, BP through her legal team submits the answer with her evidence, after which the committee can allow the complainants to file their reply to the answer attaching their own evidence. After this, the committee will determine the recommendation to the plenary. It can either find that there is sufficient evidence to proceed to impeachment in the Senate or that the evidence is insufficient. The Senate can agree, the plenary can agree with the recommendation or not, but to proceed to the Senate, there must be a vote of at least 1/3. Ito yung normal lang, no? First scenario. Submit, ebidensya. Kasi may allegation eh. May complaint. Ganito, BP, ganito. Hindi. Ito yung ebidensya na hindi totoo yung mga sinasabi nyo. So, submit siya ngayon ng mga ebidensya niya. After that, itong mga complainants, 2 impeachment case ang pinag-usapan, yung 3rd and 4th. Yung mga complainants, mag-reply, mag-submit ng karagdagang ebidensya nila. Then after that, yung Committee on Justice magbotohan na kung iakyat na yung impeachment case sa plenaryo. Pwede sa Committee on Justice pa lang, pag nakita ako lang kayo ng ebidensya, wala, mahina. Hindi na nila itutuloy paakyat sa plenaryo ang impeachment case. But to me, kung ganito ang mangyari, I'm sure aakyat sa plenaryo. At pag nakaakyat sa plenaryo, sa tingin ko I might be wrong, makakakuha sila ng 1/3 sa mga kongresistang pipirma at mag-proceed sa Senado ang impeachment. So magkakaroon ng trial. Sa scenario number 1. Kailang may scenario number 2, number 3 pa. Scenario number 2. BP can refuse to submit an answer, opting instead to take her chances in the Senate. She can thereafter refuse to participate in any more of the proceedings in the House and preserve her team's push for the trial. In such a case, the BP is deemed to have controverted or denied the allegations in the complaints. The committee will then make a determination based on the available evidence to recommend that there is sufficient grounds for impeachment with the Senate or otherwise. So another din ito. Ang galing Wala lang, hindi mag-submit si BP ng kanyang ebidensya. Pag hindi siya nag-submit, ibig sabihin kasinungalingan yan. Sige, bahala kayo. Basta handa akong humarap sa Senado. Gano'n lang, simple lang.
So, ano sa tingin nyo? It's either one or two. Kailang dito ako sa pangatlo. Sana ang gagawin ng mga abogado ni VP Sara itong pangatlo. Ang galing ni Attorney Trixie. Abogada kasi, nakikita niya yung mga posibleng mangyari. At ako, ang sana gagawin ng kanyang legal team itong pangatlo. The BP can file a petition for certiorari, prohibition and mandamus with prayer for temporary restraining order with the Supreme Court alleging grave abuse of discretion on the part of the House Committee on Justice for proceeding with impeachment citing the following grounds. Yan. Sana ganito. Magsasampa na naman si BP ng petition for certiorari, ano pa yun? Prohibition and mandamus. Kagaya ng ginawa last year, di ba nanalo sila? Ito, baka ganito. So to me, this is the best move. Ano yung basihan para magsampa ulit ng petition si BP Sara sa Supreme Court? Number 1, A. Upon the dismissal of the first filed complaint, this began a new period banning further complaints for impeachment and tolling the 1-year time period. Wow! Ang galing May 4 na complaint laban kay BP Sara. Una, yung Makabayan Black. Pangalawa, itong mga Dilawan. Pangatlo, Dilawan. Pangapat, ito na yung mga majority group. Basta, sina Ortega at Abante ang nag-endorse. So yung una, dinismiss. Bakit? Labag. 1 year, masyadong maaga ang pag-file. Dapat sana, February 6 i-final. Isinubmit February 2. Kaya, dismiss. Dahil dinismiss ito, na i-file, dinismiss, ibig sabihin, hindi ka na magsasampa ng panibagong impeachment complaint. Magkakaroon na naman ng 1-year bar rule. Ibig sabihin, itong pangatlo, pangapat, wala na. So, pwede yan. Ang galing. And then, may mga ano pa dito. B. The Committee on Justice abusing its discretion in attempting to choose her lawyers for her. She can ask the Supreme Court to render proceedings in the House of Consul. Ang sinasabi dito, kung payagan ng Committee on Justice, yung sulat ni Congressman Jukno na mag-issue ng subpoena para mag-produce siya ng mga bank documents or abuse of discretion yun, abuse of power. Pwedeng grounds yun para i-declare na ang galing. So, abangan natin ano ang wise move ng legal team ni BP Sara. Sana magsasampa ulit ng kaso sa Supreme Court. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income o sweldo sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Okay, salamat anay nag-sponsor. Ito. Okay, nakabot na dire. Aron managid sa pag-ato.
Hindot na gyud nga tanawon. Sa nag-sponsor aning Sin